Mabuhay sa inyong lahat. Ako si Dr. Renato Bagani. Ngayon, tatalakayin natin ang paksang ang lihim ngang malusok na bato at kung paano gisingin ang sariling kakayahan ng katawan na magpagaling. Kung sa nakaraang 7 araw ay patuloy kang sumusunod, kumain ngang mas kaunting alat, nagbawas ngang protina, umiwas sa sabaw, mas maagang natulog, at uminom ngang sapat na tubig, taos puso kitang binabati. Nakalampas ka sa isa sa pinakamahalagang yugto sa pagpapagaling ng iyong kalusugan, ginising ang kakayahan ng iyong katawan na pagalingin ang sarili. Ang unang 7 araw ay parang bakasyon para sa iyong bato pahinga upang maibsan ang pasanin. Ang susunod na 14 na araw ay ang yugto ngang muling pagbuo. Dito, unti-unting babalik sa pagtatrabaho ang iyong bato, ngunit sa mas matalino, mas malinis, at mas epektibong paraan. Ang mahalaga, kung tama ang iyong ginagawa, hindi lang ang iyong bato ang lalakas kundi ang buong katawan mo ay gagaan, liliwanag ang isip, lalalim ang tulog, at magbabago ang emosyon. Sa totoo lang, maraming humihinto pagkatapos ngang unang 7 araw, iniisip na sapat na iyon, ngunit iyon pa lamang ang unang pintuan. Kung huminto ka dito, hindi pa ganap na stable ang iyong katawan. Parang nagsimula ka palang maglinis ng bahay. Nabawasan ang alikabo, pero makakapal pa rin ang dumi sa mga tagong sulok. Ang susunod na 14 na araw ay para linisin ang masulok na iyon. Marami ang nagtatanong sa akin, Dok, kailangan pa ba nating mahirap sa pagkain sa loob ng 14 na araw na ito? Ngumiti ako at sinabing, hindi mo kailangang maghirap, kundi mas magiging masaya ka sa pagkain. Dahil sa puntong ito, sanay na ang iyong katawan sa malinis na ritmo. Sa unang 7 araw, kailangan mong sanayin ang sarili sa pag-iwas sa maalat. Sa susunod na 14 na araw, magsisimula kang maramdaman ang tunay na lasa. Ang pagkain ay walang alat ngunit masarap. Mararamdaman mo ang natural na lasang gulay at isda tulad ng tilapia o bangus. Kakain ka ng hindi napapagod at matutulog ng hindi nagpapagulong-gulong. Iyan ang tanda na tunay na gumagaling ang iyong bato. Alam niyo ba? Ang ating katawan ay may sariling katalinuhan. Kapag mahina ang bato, lumilipat ang katawan sa survival mode, nagtitipid ng enerhiya, at binabawasan ang lahat ng aktibidad. Ngunit kapag binigyan mo ito ng magandang kondisyon, tamang tulog, tamang pagkain, tamang pag-inom, kusang lilipat ang katawan sa recovery mode. Mas malakas ang daloy ng dugo, mas madali ang trabaho ng puso, at mas malusog ang mga bagong sel na nabubuo. Kapag malusog ang sel, lahat ng iba pang organ ay nakikinabang. Atay, puso, baga, balat. Mata kapag gumaling ang bato, muling nabubuhay ang buong katawan. Sa loob ng 14 na araw na ito, hindi mo kailangan ng karagdagang gamot o supplements. Ang kailangan mo ay panatilihin ang tamang ritmo, panatilihing tama ang pag-inom ng tubig batay sa prinsipyo, ang ihi sa loob ng 24 oras plus 300 hanggang 500 ml. Kumain kaunting asin, iwasan ng husto ang bagong, tuyo at dalatang pagkain. Kumain ng isdang tabang, lean meat, puti ng itlog at ligtas na gulay tulad ng repolyo, sayote, carrots at labanos. Kumain sa tamang oras, huwag magpakagutom o magpakabusog. At lalo na, matulo ng maaga bago mag-10 ng gabi. Simple pakinggan, ngunit ang magabagay na ito, kapag pinagsama-sama ay lumilikha ng domino effect sa katawan, nakakatulong sa paglilinis ng dugo, pagbaba ng lason, at paghinga ng bato ng mas madali. Alam niyo ba, tinatawag ng maraming doktor ang 14 araw na yuktong ito na ginintuang yukto dahil kung patuloy itong pananatilihin, sisimulan ng katawan na itatag muli ang tamang circadian rhythm gising sa umaga, maganda ang panunaw sa tanghali, malalim ang tulog sa gabi. Parang inaayos mo ang panloob na orasan. At kapag tama ang biological clock, tama ang paglabas ng hormones,
stable ang blood pressure, malusok ang puso, at ang pinakamahalaga, protektado ang bato. Maraming pasyente sa Pambansang Kidney Institute ng Pilipinas. Pagkatapos nilang gawin ng tama ang ganitong 14 araw na paraan, nakitang bahagyang tumaas ang kanilang eGFR, bumaba ang creatinine, at stable ang potassium sa dugo. Sabi nga mga doktor, hindi ito milagro kundi resulta nga pagbibigay ng pagkakataon sa katawan na pagalingin ang sarili. At sa totulang, may isa pang bagay sa 14 na araw na ito na gusto kong mapansin niyo. Huwag lang sa pagkain tumuon, kundi pati na rin sa emosyon. Malaki ang epekto emosyon sa bato. Kapag galit, nag-alala, malungkot, o natatakot tayo, tumataas ang blood pressure, kumikipot ang mga ugat, at mas kailangan magtrabaho ang bato. Ngunit kapag natuto tayong mag-relax, ngumiti, at magpasalamat sa ating katawan, kusang gumagaan ang trabahong bato. Marami ang nagtanong, Dok, bakit dati nagda-diet ako pero mahina pa rin, pero ngayon ganito ang kinakain ko at mas lumakas ako? Sumagot ako, dahil ngayon kumakain ka ng may kapayapaan, hindi sa takot. Sa susunod na 14 na araw, tingnan niyo ito bilang 14 na araw ng pagbagal at maging mas mabait sa inyong katawan. Kumain ng dahan-dahan, matulog ng maaga, huminga ng malalim, at ngumiti ng madalas. Sa umaga, uminom ng maliit na sip-sip ng maligamgam na tubig, huminga ng malalim ng 3 beses, kumain sa tamang oras, at patayin ang telepono kalahating oras ng mas maaga sa gabi. Ang maliliit na bagay na ito ang tinatawa ng medisina na papapagaling ng mga kidney cell sa pamamagitan ng papapatata ng autonomic nervous system. Huwag isipin na kailangan mong gumawang malalaking bagay dahil ang pinakamalaki ay ang pagiging regular. Kung sinuman ang makatapos ng buong 14 na araw na ito, sigurado akong magbabago ng husto ang kanilang katawan sa pagtatapos ng ika-14 na araw. Gusto kong tingnan mo ang iyong sarili. Kung naramdaman mong gumaan ang iyong katawan, malalim ang tulog, maliwanag ang balat, nabawasan ang pagod, at masarap kumain, iyon ang oras na sinasabi ngang iyong katawan, salamat at binigyan mo ako ngang pagkakataong huminga. At naniniwala ako na pagkatapos ngang 14 na araw na ito, hindi mo nagugustuhing bumalik sa dating paraan ngang pamumuhay. Dahil kapag natikman mo na ang pakiramdam ngang malusok, tunay na malusok mula sa loob, hindi mo na ito ipagpapalit sa kaunting panandaliang sarap. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang isang detalyadong 14 araw na menu bawat pagkain, bawat ulam, bawat maliit na tip para maging masarap, tama, at madaling sundin. Alalahanin ninyong makinig sa susunod dahil iyon ang pinakamahalagang bahagi upang maging tunay na recovery journey ang 14 na araw na ito at hindi lang pansamantalang diet. Doc Renato, kung ang nakaraang 7 araw ay ang panahon para bigyan ng pahinga ang bato, ang 14 na araw na ito ang tunay na paglalakbay ng muling pagkabuhay ng bato. Marami ang tumitigil pagkatapos ng unang 7 araw. Pakiramdam na nabawasan ang pagod at pamamaga at iniisip na tapos na. Ngunit sa totoo lang, iyon ay panlabas na paglilinis lamang. Kung gusto mong maging malusok ng pangmatagalan ang iyong katawan, stable ang paglilinis ng bato, malinis ang dugo, at mahimbing ang tulog, kailangan mong kumpletuhin ang isa pang 14 na araw. Parang paglilinis ng baso, hindi lang ito hinuhugasan ng tubig kundi kailangan ding kuskusin para kuminang. Ang 14 na araw na ito ay hindi para magdiet kundi para muling buuin ang mga sel para pagalingin ang sarili ng katawan ng walang gamot at ang pinakakamangha-mangha ay, habang mas tama ang iyong ginagawa, mas magsasabi sa iyo ang iyong katawan na gumagaling ito sa pamamagitan ng mas malalim na tulog, mas maliwanag na balat, mas magaan na pahinga,
at mas payapang puso. Unang araw ng paglalakbay, panatilihin mo pa rin ang magaan na ritmo. Isang mangkok ng lugaw na kalabasa, pinakuluang puting ang itlog, ilang piraso ng pinakuluang repolyo. Sa tanghali, inihaw na tilapia o bangus na may luya, malambot na kanin, pinakuluang upo. Sa gabi, malabnaw na lugaw, steamed tofu na may sibuyas. Kung kakain kang ganito, sa susunod na umaga ay gagaan ang iyong pakiramdam. Ito ang araw ng muling pag-ayos. Parang bagong tapak ka lang sa isang bagong daan. Hindi pa tumatakbo, dahan-dahan lang ang lakad ngunit nasa tamang direksyon. Ikalawang araw, magsisimulang makbago ang panlasa. Ang walang lasang pagkain kahapon ay biglang magiging masarap dahil nagsisimula ka ng maramdaman ang tunay na lasa ng pagkain. Oatmeal sa umaga, steamed bangus na may kamatis sa tanghali, labanos na steamed at pritong tofu, walang mantika sa gabi. Pagkatapos kumain, madali kang makatulog. Regular ang pag-ihi, nabawasan ang pamamagangang mukha, nagsisimula ng huminga muli ang bato. Ikatlong araw, makikita mo ang kamangha-manghang bagay. Magaan ang pakiramdam, lumiit ang tiyan, maliwanag ang mata. Sa umaga, kanin at pinakuluang itlog. Sa tanghali, steamed isda tulad ng dalagang bukid na may sibuyas. Sa gabi, malapnaw na lugaw na brown rice, dagdag na pinakuluang sayote. Ito ang araw na nagsisimulang luminis ang dugo at hindi na kailangang magtrabaho ng husto ang bato, kaya mararamdaman mong nabawasan ang pagod at panghihina. Ikaapat na araw, nagsisimulang mag-absorb ngang malinis na enerhiya ang katawan. Maliit na tinapay at unsweetened soy milk sa umaga. Malambot na kanin at steamed hito na may dill sa tanghali. Lugaw, labanos at tofu sa gabi. Sa puntong ito, parang natutunan muli ngang katawan ang paraan ng pag-absorb ngang bagong enerhiya magaan, tama, walang labis, walang kulang. Makikita mong mas malalim ang tulog, hindi na nauhaw pagising sa umaga at wala ng pananakit ng ulo. Ikalimang araw. Marami ang nagsasabi sa akin na nagsisimula silang gumaan ang pakiramdam. Pamilyar pa rin ang mga pagkain. Lugaw na bigas sa umaga, steamed bangus na may luya at sibuyas sa tanghali, pinakuluang lotus root at steamed tofu sa gabi. Ang lotus root ay nakakatulong sa daloy ng dugo. Ang bato ay naliligo sa malinis na dugo, kasinggaan ng malinaw na sapa. Marami ang sa araw na ito ay pakiramdam na parang ngumingiti na ang bato. Ika-6 na araw, nagsisimulang mag-stable ang blood pressure ng katawan, kaya kumain ng pinakasimple. Bahagyang inihaw na oatmeal, steamed hito na may pinakuluang repolyo, malabnaw na nilagang upo at tofu sa gabi. Ganap mong iwasan ang sabaw dahil ito ang oras na inilalabas ng katawan ang labis na tubig. Kung tama ang ginagawa, sa susunod na umaga ay makikita mong lumit ang iyong kamay at paa at hindi na mamamaga ang iyong mukha. Ika-7 araw. Ito ay isang napakahalagang milestone. Pagkatapos ng halos 2 linggong tamang pagkain, makikita mong mas madali kang huminga, regular ang tibok ng puso, at malalim ang tulog. Lugaw na kamote sa umaga, steamed isda sa tanghali, malabnaw na lugaw na kalabasa sa gabi. Ito ang araw na nagbabago ang modo ng katawan mula sa detoxification patungo sa recovery. Huwag palampasin ang araw na ito dahil ang sinumang makakalampas sa ika-7 araw ay malinaw na mararamdaman ang pagkakaiba sa kanilang katawan. Mula ika-8 araw paspas, opisyal ka nang pumasok sa malalim na yugto ng pagaling. Dito nabubuo ang magabagong tiyel na pumapalit sa mahihinang bahagi ng bato. Sa umaga na ika-8 araw kumain na malambot na kanin steamed at pinakuluang sayote. Sa tanghali, steamed tilapia na may dill. Sa gabi, lugaw na puting bigas at steamed tofu. Mas masarap kumain. Mas maganda ang panunaw. Ika-9 na araw, lumilipat ang katawan sa daloy ngang sirkulasyon,
oatmeal sa umaga, steam bangus sa tanghali, inihaw na tofu meal sa gabi. Mararamdaman mong mainit ang iyong katawan, mapula ang balat, regular ang pag-ihi. Mahimbing ang tulo, mas mahusay ang paglilinis ng bato dahil mas malinis na ang dugo. Ika-10 araw. Kailangan ng katawan ng kaunting plant-based protein para sa muling pagbuo. Unsweetened soy milk sa umaga, kanin na may tofu at kalabasa sa tanghali, lugaw, lotus root at steamed fish sa gabi. Ito ang araw ng pagpapalaki ng nga cell. Ang sinumang bahagyang napapagod ay makakaramdam ng muling paglakas sa pagising, magiging maliwanag ang balat, maliwanag ang isip, 11 araw. Magdagdag ng pula at kahel na kulay sa pagkain. Kalabasa at carrots. Kumain ng malabnaw na lugaw na brown rice sa umaga. Steam dalagang bukit sa tanghali. Lugaw na kalabasa sa gabi. Ito ang oras na nagsisimulang bumata muli ang katawan mula sa loob. Ang antioxidants sa kalabasa at carrots ay nakakatulong protektahan ang glomeruli ng bato mula sa pagtanda at nakakatulong sa mas regular na daloy ng dugo. 12 araw. Makikita mong mas maganda ang panunaw at napakalalim ng tulog. Sa umaga, malambot na kanin. Sa tanghali, steamed hito. Sa gabi, lugaw na upo at steamed tofu. Sa puntong ito, ang atay, bato, panunaw at puso ay gumagana ng makakaswato. Marami ang nagsasabi na pagkatapos ng gabing iyon, tuloy-tuloy silang nakatulog hanggang umaga nang hindi gumigising sa gabi para umihi. 13 araw. Ito ang arawng balanseng buong katawan. Kumain ngang magaan ngunit sapat. Maliit na tinapay at soy milk sa umaga, steamed tilapia at upo sa tanghali, lugaw na lotus root sa gabi. Ang sinumang maklakat ng 15 minuto pagkatapos kumain ay makakaramdam na malusok ang puso, regular ang pahinga, at presko ang pakiramdam. Ito ang oras na narating ng katawan ang pinakamainam na balanse pagkatapos ng 2 linggo. 14 araw. Ang huling araw ngunit ang pinakamahalaga. Hindi kailangan ng espesyal na pagkain. Lugaw na kamote sa umaga, steam dalagang bukit sa tanghali, lugaw na kalabasa sa gabi. Kumain ng may pasasalamat, parang isang mensahe ng pasasalamat sa katawan na nagtiis ng maraming taon ngunit tahimik pa ring nagtatrabaho. Kumain upang maramdaman hindi lamang ang sarap kundi ang kalusugan. Sa puntong ito, mapatatanto mo na ganap ng nagbago ang iyong katawan, maliwanag ang mata, makinis ang balat, regular ang pag-ihi, magaan ang tiyan, malalim ang tulog. At ang pinaka-espesyal ay hindi ka na natatakot sa pagkain dahil alam mo na ngayon kung paano kumain ng tama. Hindi lang ito 14 na araw ng pagaling ng bato kundi 14 na araw ng muling pagkabuhay sa iyong sarili. Nais ko lang ipaalala sa inyo, huwag ninyong isipin na ito ay isang terapi, kundi ituring niyo ito bilang isang panimula. Dahil ang sinumang makatapos ng 14 na araw na ito ay hinding-hindi na gugustuhing bumalik sa dating paraan ng pamumuhay, mararamdaman mong malusok ka ng walang gamot, masaya ka ng hindi pinipilit, at nakakatulo ka ng hindi sa pilitan. Kusang matututunan ng katawan kung paano gumana muli, parang orasan na inayos sa tamang oras. At sa susunod na bahagi, sasabihin ko sa inyo ang 3 malilit na gawin ngunit ito ang susi para mapanatili ang resulta ng 14 na araw na ito habang buhay. Ito ay ang tamang paraan ng pagtulog, pahinga, at paggalaw sa tamang ritmo. Huwag ninyong palampasin dahil kung ang 14 na araw na ito ay ang pagtatayo ng bahay, ang 3 gawi na iyon ang bubong na magpapanatili sa bahay na malakas at matibay magpakailanman. Doc Renato, marami ang nag-iisip na sapat na ang tamang pagkain para lumakas ang bato, ngunit ang tamang pagkain ay kalahati pa lang ng daan. Ang kalahati pa ay nasa paraan ngang pamumuhay, pahinga, pagtulog at paggalaw araw-araw.
Maraming doktor ang nagsasabing ang sakit sa bato ay sakit ng lifestyle. At ang lifestyle, dito ay hindi lang tungkol sa kung ano ang kinakain o iniinom kundi kung paano ka nabubuhay upang makapahinga, maging masaya, at huminga ang bato. Kakaiba pakinggan, ngunit ang bato ay mayroon ding emosyon. Napapagod dito kapag nag-alala ka, bumibigat kapag stress ka, kumikipot kapag galit ka, at nabubuhay muli kapag natuto kang bumagal at maging mas umaga. Ito ang oras na nagsisimulang magbukas ang bato. Pagkatapos ng mahabang gabi, kailangan mong gumising ng dahan-dahan. Marami ang nagkakamali dahil pagising pa lang ay agad nang bumabangon at kumikilos na nagiging sanhi ang pagkagulat ng bato. Payo ko, pagising sa umaga, manatili ka lang ng ilang minuto. Huminga ng malalim ngang 3 beses, dahan-dahang huminga palabas bago bumangon. Ang malalim na pahinga ay hindi lang para sa oksigen. Nakakatulong din ito sa mabagal na daloy ng dugo, nakakatanggap ng signal ang bato na ligtas ito at hindi kailangang humawak. Pagkatapos, uminom ngang isang maliit na baso ngang maligamgam na tubig, hindi hihigit sa 200 ml, upang gisingin ang sistema ngang paglilinis ng katawan. Ang tubig na iyon ay parang unang ulan sa umaga na naglilinis nga alikabok nga nakakapit sa mga ugat. Kung maari, maglakad ng dahan-dahan ng 10 hanggang 15 minuto sa umaga, hindi kailangan mabilis, kailangan lang regular. Sa bawat hakbang, bahagyang naimasahe ang bato dahil ang maugat sa tiyan at likod ay patuloy na gumagalaw. Ang sinumang regular na maglalakad pagkatapos lang ng 1 linggo ay makikita na regular ang paghihi, magaan ang pakiramdam at malinaw ang isip. Maliit pakinggan, ngunit ang pasyenteng may sakit sa bato na tamad mag-ehersisyo ay magiging malapot ang dugo at napakahirap sa bato ang maglinis. Ang paglalakad tuwing umaga ang pinakamura, pinakasimple, at pinaka-epektibong paraan para lumakas ang bato. Tanghali, ito ang oras na pinakamaraming trabaho ang bato dahil ang dugo ay dumadaloy sa panunaw. Ito ang oras na kailangan mong magpahinga ng maikli ng 15 hanggang 20 minuto pagkatapos kumain. Huwag maliitin ang pagtulog sa tanghali. Ito ang ginintuang oras na nakakatulong sa bato na muling buuin ang enerhiya. Maraming doktor sa Pambansang Kidney Institute ng Pilipinas ang nagsasabing ang pasyenteng may sakit sa bato na nakakatulog ngang 20 minuto pagkatapos ang tanghalian ay malinaw na bumababa ang creatinine level pagkatapos ang 2 buwan. Kung inaantok ka, huwag piliting magtrabaho. Ipihit ang mata, ay relax ang balikat, huminga ng malalim, kusang mag-adjust ang katawan, at ang bato ay makakahinga rin. At sa buong araw, tandaan ang gintong patakaran na ito. Uminom ng tubig ng mas matalino kaysa sa uminom ng maraming tubig. Ibig sabihin, uminom kapag nauhaw, uminom ng dahan-dahan, hatiin ang pag-inom, at huwag uminom ng sabay-sabay. Huwag kang maniwala sa mga nagsasabing, uminom lang ng 3 litro ng tubig araw-araw ay maganda. Ang pasyenteng may sakit sa bato na gagawa nito ay mas mapapagod lang ang bato. Uminom lang ng tama ayon sa kailangan ng katawan. Kung gaano karami ang inihi, dagdagan lang ng 300 ml ay sapat na. Hapon, kailangan mong bigyan ang katawan ng magaan na ehersisyo, tulad ng palilinis ng hardin, paglalakad sa paligid ng bahay, paunat ng balikat at likod. Huwag manatili sa higaan dahil magiging stagnant ang dugo at kailangan magtrabaho ng hustong bato. Isang simpleng ehersisyo na napaka-epektibo ay ang malalim na pahinga gamit ang ilalim ng tiyan. Ilagay ang kamay sa tiyan, huminga palabas upang lumobo ang tiyan, huminga ng dahan-dahan. Gawin ito ang 3 hanggang 5 minuto, 2 beses sa isang araw. Ang paraan ng pahinga na ito ay nakakatulong magdagdag ng oksigen sa bahagi ng bato at kasabay nito, nakakabawas ng stress at nagpapababa ng blood pressure ng natural.
Marami ang regular na naksasanay nito. Pagkatapos ng 3 linggo ay mahimbing ang tulog ng walang gamot. Gabi. Ito ang pinakamahalagang bahagi. Dahil sa gabi ay nag-ayos at nagre-regenerate ang bato. Ngunit maraming nagkakamali, naghuhumiyaw, kumakain ng gabi, nanonood ng telepono na maliwanag, na nagiging sanhi na hindi makapagpahinga ang bato. Ang katawan ay may circadian rhythm. Mula 9:00 gabi, nagsisimulang lumipat ang nervous system sa recovery mode. Kung matutulog ka ng lampas 11:00 gabi, mawawalan kang pagkataong mag-regenerate ang bato sa ginintuang oras mula 11:00 gabi hanggang 2:00 umaga. Iyan ang dahilan kung bakit maraming tao, kahit tama ang kinakain at iniinom, ay hindi pa rin bumubuti ang pakiramdam dahil nawawalan sila ng gintong tulog para sa bato. Alam kong hindi madali ang matulog ng maaga, ngunit subukan mong gawin ito. Bago matulog, ibabad ang paa sa maligamgam na tubig ng 10 minuto. Pagkatapos ay ilagay ang kamay sa ilalim ng tiyan, huminga ng malalim, huminga ng dahan-dahan. Sa oras na iyon, ang dugo mula sa paa ay dumadaloy pataas, pinaiinit ang bahaging ang bato, at ang katawan ay nagbibigay ng signal na ligtas ito, kaya makakatulog. Sa ganitong paraan, dobla ang bilis ng pagaling ng bato. Marami ang gumawa nito ng tama sa loob ng 1 linggo, at pagising sa umaga ay maliwanag ang mata, mapula ang balat, hindi mamamaga ang tiyan, hindi mabigat ang ulo, at magaan ang pakiramdam. At may isa pang maliit na bagay na gusto kong tandaan mo, huwag masyadong mag-alala. Dahil ang pag-aalala ay nagpapaliit ng ugat, at kapag lumiit ang maugat, hindi makakapaglinis ang bato ng maayos. Maraming nagpapagamot ng bato ng 1 taon nang walang pagbabago, ngunit kapag nabawasan ang pag-alala at takot, nagiging stable ang nga numero. Napakatalino ng ating katawan, kailangan lang nito na payagan natin itong maging payapa. Ang 3 gintong gawin na iyon: tamang tulog, tamang paghinga, tamang paggalaw, simple pakinggan, ngunit ito ang susi sa kaligtasan ng bato. Matulog upang makapagpahinga ang bato, huminga upang mapangalagaan ang bato, gumalaw upang mabuhay ang bato. Hindi mo kailangan gumawa ng anumang komplikado, kailangan lang itong gawin araw-araw parang pahinga. Dahil hindi kailangan ng katawan ng himala, kailangan lang nito ng pagtitiyaga. At kung pagsasamahin mo ang 3 gawin na ito kasama ang 14 araw na menu, sigurado ako na hindi lang ang iyong bato ang lalakas, kundi ang buong pagkatao mo ay magbabago, mas bata, mas presko, at mas payapa. Doc Renato, may natutunan ako pagkatapos ng maraming taon ng pagmamasid sa mga pasyenteng may sakit sa bato. Palaging alam ng ating katawan kung paano tayo kausapin, hindi lang tayo kailanman nakinig. Hindi mo kailangan laging magpa-blood test o ultrasound para malaman kung malusog o mahina ang iyong bato. Sa totoo lang, kung ikaw ay medyo mapagmasid, mababasa mo ang nga senyales na ipinapadala ng katawan araw-araw, parang pagbabasa ng isang liham na mismong isinulat ng bato para sa iyo. At sa nakaraang 14 na araw, kung tama ang iyong ginawa, dahan-dahang lumalabas na ang senyales na iyon. Ngayon, sasabihin ko sa iyo upang malaman mo na, tama pala ang direksyon ko. Sa umaga, pagising mo pa lang, kung naramdaman mong magaan ang ulo, maliwanag ang mata, at wala nang mapait na lasa sa bibig, iyon ang unang senyales. Dahil kapag gumaling ang bato, nabawasan ang dami ng lason sa dugo, at hindi na kailangan magtrabaho ng husto ang atay, kaya pagising sa umaga ay sariwa ang pakiramdam, magaan ang pahinga, at malinaw ang isip. Sa kabaliktaran, kung tuwing umaga ay palaging pagod, mabigat ang ulo, at mabaho ang hininga, iyon ang sinasabi ang katawan na sobra pa rin ang trabaho ang bato, kailangan pa ang tulong. Napansin mo ba, sa mga nakaraang araw,
Bahagyang nakbago ang kulay ang ihi, hindi na masyadong dilaw, hindi na malabo tulad dati, kundi mas malinaw at regular. Ang ihi ay salamin ng kalusugan ng bato. Kung sa umaga ay maaga kang umihi, regular ang daloy, walang hapdi, at walang paginto, nangangahulugan iyon na nagsisimula nang bumalik sa ritmo ng paglilinis ang bato. Isa pang senyales, banayat ngunit napakaraming napapansin, ay ang balat. Kapag mahina ang bato, ang balat ay kulay abo, tuyo, magaspang, at minsan nangangati ng walang malinaw na dahilan. Ngunit kapag gumaling ang bato, kusang magiging mas maliwanag at mas makinis ang balat. Kahit wala kang ginagamit na pampaganda, iyon ay dahil malinis na ang dugo at hindi na namumuo ang mga lason sa balat. Maraming nagsasabi, nakangiti na ang bato ko at naantik ako dahil totunga ang ating katawan ay may sariling karunungan pagkatapos sa pagtulog. Kung sa mga nakaraang gabi ay pabalik-balik kang nagigising sa hating gabi para umihi pagkatapos ng 14 na araw, mas malalim na ang tulog mo at tuloy-tuloy. Ang pagtulog ay ang oras ng pahingang bato. Kung nakakatulog ka, nangangahulugan iyon na gumagaling ang bato. Ang malalim na pagtulog ang pinaka-natural na gamot na walang anumang gamot ang makakapantay. Isa pang maliit na bagay, napansin mo ba na mas madalas kang ngumingiti? Biro lang, ngunit ang masasayang emosyon, ang pinakamalinaw na senyales na lumalakas ang katawan. Kapag maganda ang daloy ng dugo, maraming oxygen, ang utak ay naglalabas ng serotonin, isang sangkap na nagpapagaan ng pakiramdam, nagpapamahal sa buhay. Ang sinumang nakasakit at muling nakangiti ng natural ay tunay na nabubuhay muli. May nagtanong sa akin, paano ko malalaman na tunay na gumagaling ang bato ko at hindi lang dahil sa positibong pag-iisip? Ngumiti ako at sinabing, kapag tunay na lumakas ang katawan, hindi mo na kailangan piliting maging positibo. Kusang magiging payapa ang iyong puso. Iyon ang oras na pagising sa umaga ay hindi ka nagmamadali kundi payapa. Kumain ka ng simple pero masarap, maglakad ka ng dahan-dahan pero matatag, sa gabi hindi ka nag-aalala kundi payapa. Iyan ang mga senyales ng pinakamalusok na bato na walang makina ang makakasukat. Dahil ikaw lang ang makakaramdam nito. At kung gusto mong maging mas sigurado, may ilang maliit na paraan akong ituturo sa iyo para masuri ang iyong bato bawat linggo sa bahay ng walang kagamitan. Una, subukan mong sukatin ang ritmo ng iyong pag-ihi araw-araw. Sa umaga, pagkatapos bumangon. Kung umihi ka sa loob ng 10 hanggang 15 minuto, malinaw ang kulay, walang matapang na amoy, nangangahulugan iyon na regular ang trabaho ng bato. Kung huli kang umihi mahapdi o mahirap, iyon ang senyales na kailangan mong ayusin ang iyong water intake at pahinga. Pangalawa, tumayo ka sa harap ng salamin at tingnan mong mabuti ang iyong mata. Kung pagising sa umaga ay wala nang pamamaga sa ilalim ng mata, hindi na malaki ang mata, o hindi na dilaw, nangangahulugan iyon na nabawasan ang retention ng tubig sa bato at maganda ang daloy ng dugo. Pangatlo, tingnan mo ang iyong makamay. Kung nabawasan ang kunot sa kamay at mas mapula ang palad, iyon ang senyales na malinis ang dugo at regular ang daloy ng oxygen sa mga cell. Ngunit kung malamig at kulay ube pa rin ang kamay, iyon ang senyales na nahihirapan pa rin ang bato sa trabaho. 3 obserbasyon lamang ihi, mata, at kamay ay sapat na upang malaman kung paano ka umusad. Sinasabi ko sa iyo, huwag kang tumuon sa mga numerong lab test. Ang ating katawan ay hindi numero kundi pakiramdam. At ang pakiramdam ang pinakatumpa na kasangkapan kapag natutunan mong pakinggan ito. Sa puntong ito, naiintindihan mo kung bakit sinabi kong sukatin ang kalusugan ng bato sa bahay nang walang makina. Kailangan lang maging mapagmasid dahil ang bawat isa ay doktor ng kanyang sarili. Kailangan lang nating maging mapagmasid, magmahal sa ating katawan, at bawat araw ay isang pagkonsulta, bawat pagkain ay isang gamot,
at bawat tulog ay isang pagpapagaling. At sa huling bahagi, sasabihin ko sa inyo kung paano mapanatili ang mga resultang ito habang buhay. Dahil kung ang 14 na araw na ito ay isang proyekto, ang paraan ng pamumuhay pagkatapos nito ang maintenance. Huwag sayangin ang pinahirapan sa 14 na araw dahil malayo na ang narating mo. Isang hakbang na lang at makakarating na sa kapayapaan. Doc Renato, alam kong hindi madali ang nakaraang 14 na araw. May umalis sa kape, may naksanay kumain ng walang alat, may kailangang matutunan muli ang maagang pagtulog, tamang pag-inom ng tubig, kumain ng gulay sa halip na karne, ngunit kung nagawa mo ito hanggang dito, nangangahulugan iyon na malayo na ang narating mo. At ang pinakamahalaga ngayon ay hindi ang magsimulang muli kundi ang mapanatili ang iyong nagawa. Dahil kung ang 14 na araw ay isang punla, ang susunod na 3 buwan ang panahon para mamulaklak ang puno. Kung ititigil mo sa gitna, ang punla ay malalanta, hindi dahil sa kakulangan gamot kundi dahil sa kakulangan ng pangangalaga. Alam niyo ba, ang bato ay isang organ na napakapasensyoso. Tahimik itong nagtitiis ng maraming taon nang hindi nagrereklamo. Kapag napagod na ito, madalas ay huli na ang lahat. Ngunit sa kabaliktaran, kung bibigyan mo ito ng magandang kondisyon, unti-unti itong gagaling, matatag, mabagal ngunit sigurado. Kaya pagkatapos ng 14 na araw na ito, huwag mong isipin na tapos na kundi isipin na ngayon palang magsisimula ang isang bagong pamumuhay. 3 bagay lang ang hinihingi ko sa iyo na tandaan. Simple pakinggan ngunit ito ang pundasyon ng isang malusog at matibay na buhay. Una, panatilihin ang 80% magandang gawi, 20% flexibility. Ibig sabihin, 8 tamang kain. 2 kainan ay maari kang mag-relax ng kaunti. Hindi kailangan pilitin ang katawan. Kailangan lang nito ng stable na ritmo. Huwag kang matakot sa isang pagkakataon na makakain ng bawal, ngunit huwag ding hayaang maging gawi ang isang pagkakataon. Tandaan mo lang, patatawarin ka ng katawan kung ikaw ay sapat na mabait dito ng matagal. Pangalawa, matulog ng mas maaga, mas kaunting pag-alala. Madali pakinggan ngunit ito ang pinakamahalagang gamot. Ang pinakakinatatakutan ng bato ay ang pagpupuyat dahil iyon ang oras na kailangan nitong magpahinga. Maraming doktor ang nagsasabing 1 oras na tulog bago 11 gram gabi ay katumbas 3 oras pagkatapos kamahating gabi. Ang katawan ay pinakamalakas magpagaling sa tulog. Ang kakulangan sa tulog ay hindi lang nakakapagod sa ulo kundi nakakapagpahina rin ng bato ng mas mabilis kaysa sa anumang sakit. Kung nakakatulog ka, nanalo ka na sa kalahating laban. Pangatlo, mamuhay ng magaan ang puso. Ang bato at puso ay may magkatulad na ugat. Kapag galit, nag-alala o malungkot ka, kumikipot ang puso, dumadaloy ang dugo pataas, at kailangan magtrabaho ng husto ang bato, at hindi naiintindihan ng katawan kung totoo ang galit o maliit lang na pag-alala. Alam lang nito na kailangan nitong magtrabaho ng mas husto. Kaya ang taong marunong bumitaw ay mas malusog ang bato kaysa sa taong mahigpit kumapit. Ang taong marunong umiti ay mas mahaba ang buhay kaysa sa taong madalas matakot. Pagkatapos ng 14 na araw na ito, maari mong bahagyang luwagan ang iyong diet ngunit dapat pa ring panatilihin ang mga gintong prinsipyo na ating pinagsamahan. Kumain ngang walang alat, kumain ngang isda, iwasan ang sabaw, unahin ang malinis na protina, pinakuluang gulay, maagang pagtulog, paglalakad, malalim na pahinga. Hindi kailangan perpekto, kailangan lang regular dahil hindi kailangan ng katawan ng himala, kailangan lang nito ng pagtitiyaga. At darating ang isang araw habang nakaupo ka at pinapanood ang sikat ng araw sa umaga, umiinom ng tsaa,
pakiramdam na payapa ang puso, mahimbing ang tulo bawat gabi, maliwanag ang balat, at magaan ang pakiramdam. Umaasa ako na maalala mo ang sandaling ito, ang araw na sinimulan mo ang 21 araw na iyon. Dahil hindi lang iyon paglalakbay para iligtas ang bato kundi paglalakbay upang bumalik sa iyong sarili. Kung may magtatanong sa iyo kung bakit kamukhang malusog, maliwanag ang balat at masaya, ngumiti ka lang at sabihin, dahil natutunan ko ang paraan ng mabuting pamumuhay sa aking katawan. At kung mahal mo ang isang tao, isang kaibigan, isang kapamilya na pagod, nag-alala, may sakit, umaasa ako na ipapadala mo sa kanila ang video na ito, hindi para ipagyabang na nagawa mo kundi para sabihing mahina ako tulad mo. Ngunit sa loob lang ng 21 araw, ganap akong nagbago, kaya mo rin. Maraming salamat sa inyong lahat sa paglalakbay na ito kasama ko. Naniniwala ako na pagkatapos ng 21 araw na ito, mas maluso na ang inyong bato, mas payapa ang puso, at mas magaan ang pakiramdam. Ngunit ang pinakamahalaga ay natutunan mo na kung paano bumagal, mas mahalin ang iyong sarili. Dahil sa totoo lang, ang sikreto sa mahabang buhay ay hindi kailanman nasa gamot o anumang diet. Nasa paraan ito ngang pamumuhay natin araw-araw. Doc Renato. Kaya naman, natapos na natin ang 21 araw na iyon. Ang 21 araw na, maikli pakinggan, ay isang mahabang paglalakbay na sapat upang tunay na magbago ang katawan at kaluluwa. Mula sa maunang araw ngang pagod, kawalan ng gana, at takot hanggang ngayon, kung saan nararamdaman mong magaan ang katawan, maliwanag ang balat, mahimbing ang tulog, at payapa ang isip, naniniwala ako na naunawaan mo na ang isang bagay. Hindi ka kailanman pinabayaan ng iyong katawan. Hinihintay lang nito na tratuhin mo ito ng mas mabuti. Sa nakaraang 21 araw, hindi ka lang kumain para iligtas ang bato kundi muling natuto kung paano mamuhay ng may harmonya sa iyong katawan. Bawat mangkok ng lugaw, bawat pahinga, bawat tulog ay isang pahingingang tawad, isang pasasalamat sa iyong sarili sa pagtitiis ng napakatagal. At sa totoo lang, kapag bumagal tayo, mas mahalin ang ating sarili, kusang matututunan ng katawan kung paano bumangon muli. Ngunit gusto ko ring tandaan mo, lahat ng ibinahagi ko sa paglalakbay na ito ay para lang sa impormasyon. Isang direksyon na napatunayan batay sa mapagkakatiwalaang kaalaman sa medisina mula sa Pambansang Kidney Institute ng Pilipinas, MyClinic, WebMD at Department of Health ng Pilipinas. Ang resulta mabilis o mabagal, malakas o mahina ay depende sa bawat katawan, bawat gawi, bawat paniniwala ng bawat tao. Hindi pinapalitan ng paglalakbay na ito ang gamot, hindi pinapalitan ang doktor, kundi sinasamahan ang doktor upang matulungan ang katawan na lumakas, maging mas payapa ang isip, at mas maging epektibo ang paggamot. Kung sumusunod ka sa isang treatment plan ay pagpatuloy mo, huwag kang titigil. Dahil ang layunin ng matagal na pamumuhay ay hindi upang baguhin ang medisina kundi upang matulungan ang medisina at ang katawan na mas makaintindihan. Alam niyo ba? May mga bagay na maliit pakinggan ngunit makakapagligtas ng bato. Matulog ng mas maaga, kumain ng mas kaunting alat, ngumiti ng mas madalas, mag-alala ng mas kaunti. Hindi kailangan ng batong himala, kailangan lang nito ang kapayapaan. At ang 21 araw na ito ang regalo na ibinigay mo sa iyong sarili. Ang regalong pagtitiyaga, ang pagmamahal sa sarili. Kung darating ang isang araw na naramdaman mong mas malusog ka, mas masaya, umaasa lang ako na maalala mo hindi ako, hindi ang video na ito kundi ikaw mismo ang nagligtas sa iyong sarili. At kung ang isang taong mahal mo ay pagod, may sakit, o nalilito tulad mo nun, huwag kang makatubiling ipadala sa kanila ang video na ito. Sino ang nakakaalam, baka isang beses mo lang ibahagi ito ay isang bagong simula para sa ibang tao. Dahil minsan,
Ang isang maliit na video ay makakapagabago sa buhay ng isang tao tulad ng pagbabago mo sa iyong sarili. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa paglalakbay na ito kasama ko sa bawat araw, bawat pahinga, bawat masarap na pagkain.